Hello, samahan niyo ako ngayon. Samahan ang girlfriend kong architect sa isa sa kanyang project dahil kailangan niya ng kasama. Kailangan niya raw ng magsasawi sa mga contractor kung sakaling may disundin sa plano. Sabi ko, sige, pagalitan ko sila ng walang dahilan. Dahil coding ako ngayon, ay magko-commute tayo papunta sa girlfriend ko. Ewan ko ba sa kanya? Pwede niya naman ako sunduin pero tinatamad pumunta sa amin. Ano ba naman yung mapapahaba lang yung biyahe namin pag sinundo niya ako, di ba? Joke. Ayan, bumaba na ako sa jeep. Sabi ko kay Manong, stop the car! Sagot niya, why? Sabi ko naman, because I'm here. Tapos sabi niya, okay. By the way, di ako nagbayad. Joke lang. Dito ako bumaba sa may Wilcon sa Bacoor dahil may dinaanan pa yung girlfriend ko. May kinuha atang radiator ng aeroplano. Di ko alam, basta may kinuha siya. So, konting lakad hanggang sa makarating ako sa kanyang sasakyan na sobrang kalat. Pagpasensyahan nyo na, sobrang busy niyan dahil dami niyang hawak na project. Sabi ko nga ako na maglilinis, ang bayad lang naman ay iPhone. Ayaw niya. Ano ba naman yan kung saan napunta yung topic natin? Anyway, alam nyo ba, ang isa sa mahirap na parte ng pagiging arkitekto ay pag marami kang hawak na project tapos layo-layo sila. Like isa na sa Makati, tapos isa sa Cavite, tapos isa sa Laguna, tapos isa na sa Jupiter. Sobrang hassle. Kukommute ka, tapos makikipag-meeting sa kliyente. Pagdating mo, dugyot ka na, puro pawis, gulo-gulo buhok. Kaya kung architect ka, investment din talaga yung pagkakaroon ng sasakyan. Siguro ang cons lang pag may sasakyan ka ay may stress ka lagi dahil sa mga gaya niya, no? Oh, sisingit na walang signal-signal. Saka magsisignal pag lilipat na ulit. Swerving yan eh. Ang Fortuner talaga. Balik sa topic. Ayun, kakadaldal ko, malapit na tayo. Ganito pala sa Maynila. Mausok, maulap, Mamma Mia. At andito na nga tayo. Hindi ko nasasabihin kung saan, huwag na kayo makulit. Bait nga ng kliyente ng GF ko dahil pinagamit sa kanya yung slot niya sa parking na pang tenant mismo. May mall kasi sa baba nitong condo. Dati doon kami sa mall nagpa-park. So lagi kami nagbabayad ng malaki dahil halos buong araw kami dyan sa pagbabantay habang may gumagawa. Pag mas matagal ka nagstay sa parking, syempre mas malaki bayad, obviously. Since wala naman daw lagi dyan yung client, siya na lang daw muna gumamit ng parking slot niya. Sobrang yaman din naman kasi talaga ng kliyente. Meron silang mahigit 10 condo sa iba't ibang lugar. So, di niya talaga kailangang iiwan yung sasakyan niya dyan sa parking slot niya. Parking slot na nung unit niya dyan. Sana maging ganun din tayo kayaman, no? Ayan, ito na nga pala yung unit na dinedesign niya. Tcharan! May taklob pa yung mga furnitures because why not? Dami pang ginagawa sa loob, dami pang alikabok, dust and something. Grabe, sobrang ganda dito. Ganda ng view, ganda ng mismong unit, ganda ng girlfriend ko. Uy, ganda rin ng gastos. Takti, pangarap ko magkaroon ng ganitong kondo. Yung pag umay ka nakaka-drawing, tingin ka lang dyan sa view na yan. Woo! Tanggal pagod. Napalitan ng lula. Alam niyo ba magkano tong isang unit na to? Diyos ko, mahigit 50 million. Hindi ko ma-imagine sarili ko na magkakaroon ng ganong kalaking pera. Baka kahit magtrabaho buong buhay, di ako makakapag-ipon ng ganong kalaki. Kahit hanggang second life or even third life. Anyway, una namin ginawa syempre, nagtapon kami ng basura sa loob. Kala niyo ba puro plano lang ginagawa ng mga arkitekto? Hindi, nagpapulot din sila ng basura. Tingnan niyo, naging kami nitong GF ko dahil pinulot niya ako. Inapag ko lang sarili ko na. Dahil dun sa sinabi ko, napadrama tuloy ako dyan sa tabi. Why is life so... Basta. Naputol pagdadrama ko dahil may dumaan na nililinis sa bintana. Sabi na, don't cry na. Lilinisin namin yung mukha mo. Di tumahan na ako. Then sabi ko, bye! Buisit. Maya dumating na in-order nung kliyente ng girlfriend ko na kama. Kaya ito ako, check kung okay ba yung ginagawa niyang pag-assemble. Mamaya, di kami i-assemble nila. Baka Avengers pala. Wala niyang GF ko dahil naglalaki siya mga permit sa baba. Oo, ano yan ha? Ano yan? Sumbong ko kayo. The joke. Maayos trabaho nila. Naboboard ako kasi wala akong bisita. After niyan ay nakabalik na GF ko at kumain muna kami. Pinagbaon kami ng magulang niya para iwas gastos daw. Di nila alam after namin kumain. Kakain din kami ulit sa baba. After namin kumain ay naayos na nung nag-deliver ng kama yung kama. Naayos na nung nag-deliver ng kama yung kama. Tama naman. So far so good. Higa sana ako dahil gusto ko matulog kaso di ko nga pala to bahay. Nangarap lang, malay nyo naman. Sumunod naman ay yung mga nag-a-apply ng wallpaper. Since di naman pwedeng bantayan ko lang sila dyan na para akong uwak, naglaro muna ako ng game sa aking Switch. Dinala ko talaga to kasi lagi akong naboboard pag sumasama ako sa girlfriend ko yung magbantay dito eh. Ayan, konting laro, na deads pa. Pero maya nasa zone na ako. Tas boom! Galing ko talaga. Woo! Chung! Oo. Habang busy ako maglaro ay may in-stock na pala yung GF ko dun sa may contractor. Palagyan doon ng fountain yung lababo. Wow!
Ngayon, may inutos na ipatingin na furniture yung kliyente. So, bumaba muna kami at tumingin sa katabing furniture shop. Pinapatingin kung babagay ba yung naisip niyang furniture sa loob. Ayan, tingin-tingin kung ano-ano, pinapacheck kung okay ba. Pero wala siyang napili. Nagpagod lang kami. Hindi ako nagrereklamo. Konti lang. So, bumalik na kami sa unit at pagbalik namin ay tapos na gawin ng mga contractor yung dapat nilang gawin. Okay naman, nagawa naman nila ng tama. Sayang, wala masyadong mali, wala akong papagalitan, wala masyadong drama. Pero in fairness nga, mali sila gumawa. Good job, good job. And syempre, good job sa akin, no? Galing ko kaya manggulo. I mean, bantay. Galing ko magbantay. Wala ako dyan, baka wala, edi okay pa rin. It's been a long day, kaya uuwi na kami. Hanggang 6 PM lang din kasi pwede gumawa mga tao dyan. Kaya hindi na rin namin umuwi talaga. Sana may napala kayo at natutunan sa walang kwenta kong vlog. Hanggang sa di na mauulit, paalam sa mukha mo, buisit ka.